Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1901 Kabanata 1910. Kabanata 1901. Hindi naman iyon palaging totoo. Narinig ko na magkakaroon ng isang malaking subasta sa lungsod ng Uswang sa lalong madaling panahon. Sa panahong iyon, magkakaroon ng maraming bihira at pambihirang kayamanan sa subasta. Ang ilang mga casual na nagsasagawa ng paglilinang na inanyayahan ng Yaochi Palace at Chencon 12 Palace ay pupunta upang pumili ng isang regalo sa pagbati. Ang subasta sa lungsod ng Uswang ay halos isang bihirang pangyayari sa isang taon. Kapag may magagandang bagay lamang, bubuksan ang subastang ito sa publiko. Tila sa pagkakataong ito, tiyak na magdadala ang Cheney Tower ng ilang napakabihirang kayamanan na ibebenta sa subasta. Nang marinig ito, si Yehan, na nakaupo sa sulok at nag-iisa na umiinom, ay nagtaas ng kilay, isang regalo sa pagbati. Hindi pa niya naiisip ang isyong ito. Bagaman maraming magagandang bagay si Yehan sa kanyang kamay, ang mga bagay na ito ay may malaking tulong kay Yehan, tulad ng gintong hugis na bato, ang kristal ng kaluluwang yelo, ang sinaunang puno ng siyam na magnanakaw, ang kapalaran Chanbei at iba pa, ngunit magiging labis na luho ang paggamit ng mga kayamanan bilang mga regalo sa pagbati. Tungkol naman sa ibang mga bagay, mayroon si Yehan na ilang semi-imperial na armas at kahit na maraming martial arts sa kanyang mga kamay, ngunit ang antas ng mga bagay na ito ay tila medyo magaan. Ang pinakamagandang paraan ay ang hanapin muli ito. Ipinakita ni Yehan ang paraan ng subasta sa lungsod ng Uswang. Kung makakakuha siya ng ilang mabibigat na regalo sa subasta, magagamit ito bilang regalo sa pagbati sa Yaochi Palace. Hindi nagtagal si Yehan sa lungsod na ito. Matapos magpahinga sa restoran ng isang gabi, si Yehan ay nagtungo sa lungsod ng Uswang. Bukod pa rito, ang lungsod ng Uswang ay ang tanging daan din para kay Yehan upang pumunta sa Yaochi Palace, na tumatagal ng halos 3 araw. Sa ngayon, papalapit na si Yehan sa Yaochi Palace, kaya hindi na kailangang mag-alala na hindi siya makakasabay sa kasal sa pagitan ng Yaochi Palace at ng 12 palasyo ng Langit at Kun. Pagkaraan ng 3 araw, dumating si Yehan sa lungsod ng Uswang. Ang lungsod ng Uswang, kahit nasa rehiyon ng Tianshu, ay isa sa mga sikat na lungsod. Ang mga pader nito ay kasing taas ng 300 metro. Sa malawak na lungsod na ito, naiiba ito sa mga karaniwang lungsod. Hindi lamang may mga sinaunang gusali sa lungsod, kundi pati na rin mga bundok at ilog. Ang mga bundok ay kumalat, at ang buong lungsod, tulad ng isang maliit na bansa, ay may isang napakamaunlad na tanawin. Sa lungsod, ang mga daan ay umaabot sa lahat ng direksyon, at mayroong hindi mabilang na mga nagsasagawa. Kamakailan lamang, habang malapit nang magsimula ang subasta ng lungsod ng Uswang, unti-unti nitong nakakaakit ng ilang malalakas na tao na pumunta. Karaniwan, ang subasta ng lungsod ng Uswang ay hindi bubuksan sa publiko minsan sa isang taon. Gayunpaman, sa sandaling magsimula ang subastang ito, magkakaroon ng ilang bihirang kayamanan sa subasta, na makaakit ng hindi mabilang na mga nagsasagawa na makipagkompetensya. Sa makatuwid, ang tukso ng subasta ng lungsod ng Peerless ay hindi maliit para sa mga nagsasagawa. Matapos dumating si Yehan sa lungsod ng Uswang, pansamantala siyang nanatili sa isang restoran malapit sa subasta. Magsisimula ang subasta bukas. Dahil wala namang gagawin, pumunta si Yehan sa mundo ng Taosta. Sa ilalim ng sinaunang puno ng siyam na pagsubok, higit sa 100 figure ang nakaupo ng nakatapak, lahat sila ay nag-uunawa sa kaharian ng kataas-taasan. Bagaman ang daotong at iba pa ay kalahating hakbang na kataas-taasan na, hindi gaanong madali ang maging kataas-taasan. Oo, ngunit gamit ang sinaunang puno ng siyam na pagsubok, kahit na ang isang taong may katamtamang kakayahan ay may pag-asa na maging kataas-taasan. Hindi inistorbo ni Yehan si Daotong at ang iba pa. Ngayon na nabago na ang mga talento ng lahat ng mga taong Tianlong, at mayroong isang napakalakas na pag-iral tulad ng sinaunang puno ng siyam na pagsubok, hindi nag-aalala si Yehan na hindi sila magiging kataas-taasan. Pagkatapos, pumunta si Yehan sa bahay ng kawayan at nagsimulang magsanay, at ang avatar ay narito na sa lahat ng oras, patuloy na nagpapabuti, tinatamaan ang kalahating hakbang na kaharian ng kataas-taasan. Kapag ang dalawa ay nagsasanay ng sabay, ang bilis ay magiging mas mabilis.
Ang kalahating hakbang na kaharian ng kataas-taasan ay isang kaharian din na inaasahan ni Yehan sa ngayon. Sinabi minsan ni Suzaku na maaari niyang simulang kontrolin ang astrolabe kapag siya ay kalahating hakbang na kataas-taasan. Hindi mo dapat hawakan ang astrolabe, kaya hinihintay ni Yehan ang kalahating hakbang na kataas-taasan na pumunta sa kanya. Sa sandaling maging kalahating hakbang na kataas-taasan si Yehan at makontrol ang astrolabe, kung gayon, sa pamumuno ni Suzaku, marahil magagamit niya ang astrolabe na ito upang umalis sa mundong ito at bumalik sa China. Sa lugar na iyon, binibilang ang oras, 1 taon nang hindi lumilitaw si Yehan sa mundong iyon, ano ang nangyari sa Tianlong noon. Ang matalik na kaibigan, kapatid, at kaibigan noong nakaraan, pati na rin ang pamilya, kasintahan, at ang nakatutuwang maliit na lalaki na nagpapangarap sa kanya, kumusta na sila ngayon? Sa ikalawang araw, nang ang nagninangas na araw ay dahan-dahang sumikat sa kalangitan, si Yehan ay lumabas na sa mundo ng Xuanman. Sa ngayon, ang lungsod ng Wushuang ay mas masigla pa. Ang maingay na kapaligiran ay halos bumabalot sa buong lungsod na nagdulot sa mga nagsasagawa sa lungsod na mahawahan ng masiglang kapaligirang ito. Sa mga lansangang parang maze, ang mga figure ay siksik, na parang mga langgam kung titingnan mula sa langit. Sa sandaling ito, sa labas ng isang malaking hugis singsing na gusali, maraming mga nagsasagawa na ang nagtipon, at sila ay nagbubuhos sa malaking hugis singsing na gusali. Ang buong gusali ay 100 metro ang taas, marilag at kahanga-hanga. Ang hugis nito ay halos kapareho ng isang Roman Colosseum, at ang lugar na ito ay natural na ang lokasyon ng subasta. Ang namamahala sa lugar na ito ay natural na ang napakalaking kapangyarihan ng Cheney Building. Sa sandaling ito, si Yehan ay nasa gitna rin ng karamihan, nagbubuhos sa subasta. Mula sa karamihan dito, makikita na ang simula ng subastang ito ay nakakaakit ng napakaraming nagsasagawa. Pagkapasok sa loob, nagulat si Yehan na matuklasan na ang buong subasta ay may 4 na palapag, at ang bawat palapag ay itinayo sa paligid ng mataas na plataporma sa gitna, na bumubuo ng isang malaking pagkulong. Ang hininga ay nagpapaparamdam sa mga tao na parang dumating sila sa isang kaharian ng subasta. Hindi nagtagal, nakarating si Yehan sa isang upuan sa ikalawang palapag at tahimik na umupo, tahimik na pinagmamasdan ang napakalaking bahay ng subasta na ito. Sa sandaling ito, maaaring may 10,000 tao ang nagtipon dito, at sa kanila, maaaring kalahati sa kanila. May mga pinakamakapangyarihang tao at maging ang mga pinakamakapangyarihang tao sa Immortal Realm. Tungkol naman sa kung mayroong ilang makapangyarihang matatandang halimaw na nakatago sa kanila, hindi ito matuklasan ni Yehan. Ang mga taong ito ay narito para sa mga bagay na ibebenta sa subasta. Siyempre, mula sa sukat ng malalakas na taong ito, mahahalata na ang mga bagay na ibebenta ay tiyak na hindi simple. Hindi karaniwan ba ang pagtitipon ng napakaraming malalakas na tao dito? Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Cheney Tower ay muling nagparamdam kay Yehan ng takot. Isang subasta lamang ang may ganoong malaking apela. Sinuri ng mga mata ni Yehan ang buong lugar ng subasta, at ang mga figures sa loob ay nasa ilalim ng kanyang paningin. Bukod pa rito, ang bawat palapag dito ay may sariling maliit na cubicle, at ang mga makakapasok dito ay marahil ay ilang malalakas na tao, o isang henerasyon ng pambihirang katayuan. Sa panahon ng subasta, ang mga tinig ng pag-uusap ay umalingaw-ngaw sa paligid, at ito ay napakamasigla. Siyempre, ang pinag-uusapan ng mga taong ito ay karaniwang ang pagtataya kung anong uri ng mahahalagang bagay ang ibebenta ng Cheney Tower. Kabanata 1902. Nagsimula ang subasta ng lungsod ng Wushuang noong nakaraang taon, at maraming mga nakakabaliw na mga item sa huling bahagi nito, tulad ng balangkas ng banal na hari, ang 5,000 taong gulang na snow lotus, ang tubig ng buhay, ang gintong banal na prutas, at iba pa. Kung ang mga bagay na ito ay hindi inilagay ng tore ng gabi sa subasta sa loob ng libu-libong taon, kung ang mga ordinaryong puwersa ay nagmamay-ari ng mga bagay na ito, natatakot ako na ituturing silang mga tinak sa tagiliran. Ang Cheneyelo ay mahiwaga at makapangyarihan. Kahit na ang mga nangungunang kapangyarihan ay hindi nangangahas na magpasya sa kung ano ang mayroon sila. Kung sila ay magkasala sa Cheneyelo gamit ang kanilang napakalaking kapangyarihan, ang buong lahi ng tao ay wala nang mapagtatagwan. Ang balangkas ng banal na hari ay ang katawan ng malakas na banal na hari. Taglay nito ang kalooban ng banal na hari at napakamahalaga. May alingaw-ngaw na ang kalooban ng banal na hari ay maaaring maunawaan sa pamamagitan ng mga buto ng banal na hari upang maging ang kataas-taasang banal na hari.
Tungkol naman sa Snow Lotus, narinig ko na ang siyam na pagsubok na kataas-taasan, magkakaroon ng 80% na posibilidad na maabot ang Immortal Realm, at ang tubig ng buhay ay maaaring magbuhay ng mga patay sa mga buto, at ang gintong katawan na banal na prutas ay maaaring tumulong sa mga malalakas sa Immortal Realm na makamit ang Immortal Golden Body, bawat isa ay isang bihirang kayamanan. Tama iyon, ang mga bihirang kayamanan ay maaari lamang kolektahin ng isang napakalaking puwersa tulad ng Cheni Tower. Nagtataka ako kung anong uri ng mga walang kapantay na kayamanan ang lalabas kapag nagsimula ang subasta sa pagkakataong ito. Ang subasta ng lungsod ng Wushuang ay karaniwang hindi madaling binubuksan. Kapag binuksan na ito, magkakaroon ng mabibigat na kayamanan. Ito ay isang batas, walang mali. Pinili ng Chenielo na buksan ang subasta sa panahong ito. Ang kasal ng 12 palasyo ng universo ay nakakaakit ng napakaraming makapangyarihang tao sa rehiyon ng Tianshu. Unti-unti, ang buong subasta ay unti-unting napuno ng mga upuan at nagsisiksikan. Kung titingnan ng pasukan ng makapal na pintuan, maraming mga nagsasagawa pa rin sa labas na gustong pumasok sa subasta. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang sinaunang pintuan ay dahan-daang isinara. Ang ilang mga taong nabigo na makapasok sa subasta ay maaari lamang bumauntong hininga at magsisi. Nang marinig ang paggalaw na ito, ang dating masiglang tinig ng buong subasta ay unti-unting tumahimik, may isang nagninangas na tingin sa mga mata ng lahat. Sa ngayon, magsisimula na ang subasta. Ang buong subasta ay naging tahimik sa loob ng wala pang 5 segundo, at ang 10,000 mga nagsasagawa sa ikaapat na palapag ay nakatitig sa mataas na plataporma sa gitna sa sandaling ito. Sa oras na ito, sa ilalim ng pagtingin ng lahat, sa pasukan sa mataas na plataporma, ang figure ng isang matandang lalaki ay naglakad, may ngiti sa kanyang mukha, at ang mga matandang mata na iyon, na parang pinagmamasdan ang lahat dito, na may mahinang pamimilit ng mga malalakas. Ang taong ito ay isang makapangyarihang Immortal Realm Powerhouse, at ang mahinang pamimilit ng Powerhouse ay nagbibigay sa mga tao ng isang hindi maunawaang pakiramdam. Sa pagdating ng isang makapangyarihang tao mula sa Immortal Realm upang mag-host ng subasta, ang pagkilos ng Chenielo ay parang isang mayamang lokal na tycoons. Gayunpaman, maraming malalakas na tao dito ngayon, at ang kanilang lakas ay masyadong mahina. Natatakot ako na hindi nila mapigilan ang ilang mga tao. Hehe, mga kaibigan mula sa buong mundo, maligayang pagdating sa lungsod ng Wushuang. Sa ilalim ng gayong pagtitig, ang matandang lalaki ay nagsalita ng may ngiti sa kanyang mukha. Tulad ng alam nating lahat, ang subasta ng lungsod ng Wushuang ay gumagawa lamang ng mga dekalidad na kalakal. Noong nakaraan, maraming bihirang kayamanan ang inilabas na nagulat sa mundo. Hindi natin kailanman bibiguin ang mga tao, at sa pagkakataong ito, ay walang pagbubukod, kung ano man iyon, hayaan ang matandang lalaki na magpakita ng kanyang sarili dito, ang subasta ay magsisimula na, at makikita ng lahat ang kanilang hitsura isa-isa. Nang marinig ito, ang nagninangas na mga titig sa paligid ay agad na nagpakita ng isang layer ng pagkasabik. Sa sandaling ito, maraming tao sa subasta ang gustong malaman kung anong uri ng bihirang kayamanan ang bagay na malapit ng ibenta ng Chenielo. Agad, ang matandang lalaki ay hindi gaanong nagsalita. Matapos niyang palakpakan ang kanyang mga kamay, nakita niya ang dalawang babaeng magkamukha na lumabas mula sa likuran na may hawak na dalawang kahoy na bandeha. Ang mga kahoy na bandeha ay natatakpan ng maliwanag na pulang gasa. Ano ito na nagpapahirap sa mga taong nasa paligid na malaman sa ilalim ng gasa? Ang bagay na ito, sa palagay ko narinig na ng lahat dito ang pangalan nito. Ang bagay na ito ay may epekto sa pagpapalawak ng buhay. Kung ang isang kaibigan na malapit ng mamatay ay kumuha ng isa, maaari nitong agad na dagdagan ang habang buhay ng 500 taon. Narito, may isa. Sa mataas na plataporma, ang matandang lalaki ay tumingin sa paligid at nagsalita ng may mahinang ngiti. Pagpapalawak ng habang buhay, at 500 taon ng buhay, ito ba ang maalamat na ginseng fruit? Simuran, ang mga ekspresyon ng maraming tao sa subasta ay nagulat, at ang nagninangas na tingin sa mga mata ng maraming tao ay lumitaw muli, lalo na ang ilang mga malalakas na tao na walang pag-asa na mabasag ang susunod na antas sa katapusan ng araw, mas umaasa silang makuha ang ganitong uri ng bagay. Ginseng fruit, ang ganitong uri ng bagay ay napakahirap makuha. Narinig ko na ito ay namumulaklak minsan sa loob ng 30 taon, namumunga minsan sa loob ng 300 taon, at nagiging hinog sa loob ng 3,000 taon. Pagkaraan ng isa pang 3 taon, kung walang pumitas nito, ang ginseng fruit ay kusang malalanta.
Sa makatuwid, kung gusto mong makuha ang ginseng fruit na ito, aabutin ito ng 3,000 taon, at kailangan mong pumitas nito sa loob ng 3 taong iyon, kung hindi, wala kang makukuha. Mas mahalaga, ang mga kondisyon sa paglaki ng mga puno ng ginseng fruit ay napakahirap hanapin. Napakahirap para sa mga ordinaryong tao na maghanap ng mga puno ng ginseng fruit. Sa oras na ito, matapos mahulaan ang bagay na malapit nang ipakita sa harap ng lahat, mayroong isang layer ng nagninangas na kapaligiran sa buong subasta sa isang iglap. Sino ang hindi gustong makuha ang bihirang kayamanan na maaaring magpalawak ng habang buhay? Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Yehan ay medyo nagulat din. Ang Cheney Tower na ito ay napaka-nakakatakot. Ito ay isang bihirang kayamanan tulad ng ginseng fruit. Pagkatapos, ang susunod na bagay ay tiyak na mas mahalaga kaysa sa ginseng fruit na ito. Paano nila nahanap ang mga bihirang kayamanan na ito? Tungkol naman sa ginseng fruit, bilang isang alchemist, si Yehan ay medyo nakakaalam nito. Ang ganitong uri ng bihirang kayamanan na maaaring magpalawak ng habang buhay ay isang buhay lamang para sa mga malalakas na taong malapit ng mamatay, mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang taong namamatay ay kumuha ng ginseng fruit, ang kanyang habang buhay ay tataas ng 500 taon sa wala. Ang mas mataas na kaharian, sa sandaling ang kaharian ay mas mataas, ay maaaring magpalawak muli ng habang buhay. Sa mga tuntunin ng pag-asa sa buhay, ang ginseng fruit na ito ay pangalawa lamang sa tubig ng buhay. Gayunpaman, para sa isang bihirang kayamanan na ibenta ng Cheney Building, natatakot ako na ang presyo ay hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Naramdaman ng nagninangas na mga titig sa paligid niya, sa mataas na plataporma, ang matandang lalaki ay mahina nang ngumiti at kumaway ng kanyang kamay. Agad, ang natatakpan na pulang gasa ay dahan-dahang itinaas ng dalawang babae, na nagpapakita na ang mga ito ay dalawang magkaparehong prutas. Ang hugis ng ginseng fruit ay parang isang sanggol, at ang buong katawan ay puno ng berdeng ilaw. Mula sa dalawang ginseng fruit, nararamdaman ng lahat ang isang malakas na hininga ng buhay. Kabanata 1903. Tunay nga, ginseng fruit. Sa sandaling ito, sa lugar ng subasta, ang ilang mga kahon ay hindi mapigil ang magpalabas ng isang malakas na aura. Ang paglitaw ng ginseng fruit ay nakakaakit kahit sa mga malalakas na tao na hindi pa lumilitaw dito. Dalawang ginseng fruit. Ang panimulang presyo ay 100,000,000 spirit stones. Kung gusto ninyo, maaari na kayong magsimulang magbid. Sa mataas na plataporma, ang matandang lalaki ay nagsalita ng may ngiti. Nang masabi iyon, nang kumalat ang nagninangas na hininga, may isang hindi mapigil ang nagsalita. Ako, si Su Sheng, Ghost Sword of Mingshan, ay nais na magbigay ng 200,000,000 spirit stones. Si Muran, nakita ko ang isang malalim na tinig na nagmumula sa isang pribadong silid, ang taong ito ay nagpahayag pa ng kanyang pinagmulan, maliwanag na nais niyang gamitin ang kanyang sariling pagkakakilanlan upang supulan ang ilang iba pang mga kakumpetensya. Gayunpaman, ang tukso ng ginseng fruit ay hindi hahayaan ang mga tao na tumigil doon. Matandang multo Su Sheng, ang iyong pangalan ay hindi ako makakatakot, Hei Feng, handa akong magbigay ng 300,000,000 spirit stones. Gusto kong magbigay ng 500,000,000, katumbas ito ng isang buhay para sa akin. Hehe, nag-aalala lang ako na wala akong anumang regalong maibibigay. Ang ginseng fruit na ito ay maganda. Handa akong magbigay ng 600,000,000 spirit stones. 800,000,000. 1 bilyon. Sa lalong madaling panahon, ang tinig ng pagkot ay nag-ugong sa buong lugar ng subasta, at ang presyong ibinigay ay hindi tumigil, na parang ang mga spirit stones na ito ay hindi nagdudulot ng anumang pag-aalala sa kanila, at halos bawat segundo ay may isang magkakaibang tinig na naririnig. Sa loob ng wala pang 1 minuto, ang dalawang ginseng fruit na ito ay tumaas na sa 3 bilyong spirit stones. Ang gayong matinding kompetisyon ay nagparamdam kay Yehan ng kahihiyan, ngunit lubos ding nagulat. Sa mga tuntunin ng katayuan sa lipunan, hindi talaga niya may kukumpara ang sarili sa mga taong ito. Ang bilyon-bilyong spiritual stones ay parang isang maliit na patak sa dagat para sa mga taong ito. Gayunpaman, ang naipon na kayamanan sa spiritual stone ng mga makapangyarihang taong ito mula sa lahat ng larangan ay isang nakakatakot na bilang din. Para sa kanila, hindi mahalaga kung mawala ang spirit stone, ngunit ang pagkawala ng buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. 4 bilyon. Sa oras na ito, isang malalim na tinig ang biglang tinabyunan ang lahat ng mga tinig sa bulwagan ng subasta, at ang kanyang pagkot ay direktang itinaas sa nakakatakot na antas na 4 bilyon. Nang marinig ito, maraming tao ang sumimangot. Ang presyong ito ay nagsupol na sa marami sa kanila.
Agad, ang lahat ng mga mata ay napunta sa kahon kung saan nakalantad ang 4 na bilyong Spirit Stones, lahat sila ay gustong makita kung sino ang mayaman at makapangyarihan. Agad, sa ilalim ng pagtitig ng lahat, ang kortina ng pinto ng kahon ay dahan-daang binuksan, at may isang binata na may kalmadong mukha at nagninangas na mga mata na nakaupo dito. Ang binata ay umiinom ng tsaa sa sarili niya, parang hindi siya nakakaramdam ng anumang presyon, ang kanyang ekspresyon ay normal, at ang nagninangas na titig na iyon ay may isang makapangyarihang mapagmataas na hitsura. Fentian Pavilion, Young Master, Fenching Tian. Nang makita ang mukha ng binata, sa sandaling ito, maraming tao ang nakakilala sa kanya, ang kabilang partido ay si Fenching Tian, isang abnormal na henyo sa listahan ng mga hari sa langit, na pinarangalan bilang hari ng Fentian. Si Harry Fentian pala, kaya naman siya ay may ganito karaming kumpiyansa. Naisip ng mga tao sa paligid, matapos malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, maraming tao na ang handang sumuko, ang abnormal sa listahan ng mga hari sa langit, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na nasa itaas ng banal na hari. Oo, hindi sulit na saktan ang isang nakakatakot na henyo, at sa likod ng kalaban ay isang nakakatakot na puwersa tulad ng Burning Heaven Pavilion. Sumimangot si Yehan, at ang binata na may nagninangas na mga mata ay ang Young Master ng Fentian Pavilion, ang nakatatandang kapatid ni Fen Jijan, at ang hari ng Fentian sa listahan ng mga hari sa langit. Gayunpaman, sa harap ng abnormal na henyo na ito sa listahan ng mga hari sa langit, ang ilang mga makapangyarihang tao na ang takdang oras ay papalapit na ay hindi susuko. 4.5 bilyong Spirit Stones. Bigla, isa pang tinig ang lumabas, napakawalang pakialam. Nang marinig ang mga salitang ito, si Harry Fentian, na nakaupo ng matatag sa kahon na parang bundok tay, ay tumingin sa gilid sa kaong iyon, at isang malamig at matalas na tingin ang sumilay sa kanyang nagninangas na mga mata, at dahan-dahan siyang nagsalita, na nagsasabi, para sa kapakanan mo na isang taong namamatay, ibibigay ko sa iyo ang 2 ginseng fruit na ito. Nang marinig ito, ang malakas na tao sa kahon ay tila medyo nagalit, at ang makapangyarihang mga hininga ay umapaw mula rito, ngunit hindi pa rin siya gaanong nagsalita. Nang makita ito, ang matandang lalaki sa mataas na plataporma ay mukhang ordinaryo, at nagsalita ng may ngiti, kung hindi mo lalampasan ang presyo ng kaibigang ito, kung gayon ang 2 ginseng fruit na ito ay mapapasa sa kaibigang ito. Nang marinig ito, ang lugar ng subasta ay medyo tahimik. Bagamat ang ginseng fruit ay itinuturing na isang walang kapantay na kayamanan, ang 4.5 bilyong Spirit Stones ay lampas na sa kakayahan ng ilang mga tao. Nang makita ito, ang matandang lalaki ay kumaway ng kanyang kamay, at ang 2 babae sa likuran niya ay umalis, at nagsalita siya ng may ngiti. Ang susunod na item sa subasta ay isang uri ng mahiwagang gamot, at ang halaga nito ay mas mataas pa kaysa sa ginseng fruit. Sa ilalim ng sinaunang puno ng body, pamilyar na kayo sa 4 na karakter na ito, tama ba? Body Liquid. Kabanata 1904. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pag-agos ng mga pagbabago sa kapangyarihan mula sa mga kaong tahimik na nanatili. At matapos marinig ito ni Yehan, isang hubad na nagninangas na kulay ang sumilay sa kanyang mga mata. Body Liquid, ito ay isang bagay na lubos niyang kailangan. Body Liquid. Ang ganitong uri ng mahiwagang gamot ay napakahirap mahanap dahil ito ay lumalaki sa ilalim ng sinaunang puno ng body, at kung gusto mong makuha ang body liquid, kailangan mong mahanap ang sinaunang puno ng body. Sa ilalim ng sinaunang puno, tumagal ng 500 taon upang lumaki ang isang patak ng body liquid. Sa sandaling ito, ang nagninangas na tingin sa mga mata ni Yehan ay hindi mahina kaysa sa sinuman sa lugar ng subasta, dahil ang body liquid na ito ay ang mahiwagang gamot upang muling hubugin ang dantian. Si Yehan lamang ang may body liquid na ito, kasama ang kanyang buhay. Sa kapangyarihan lamang ng lakas ay matutulungan natin si Jijiuke na maibalik ang kanyang dantian. Noong siya ay nasa Yaogo, dahil kay Mo Feiho, naubos ng Yaogo ang huling patak ng body liquid, at pagkatapos ay sa tulong ng baging ng buhay, si Mo Feiho ay bumalik sa normal, at ngayon, ililigtas ito ni Yehan para kay Jijiukan. Isang mahiwagang gamot ang magagamit. Hindi ko inaasahan na ang pangalawang inilagay sa subasta ay ang body liquid. Ang ganitong uri ng mahiwagang gamot ay mas mahalaga kaysa sa ginseng fruit. Kahit na ang mga nakamamatay na sugat ay maaaring gumaling gamit ang mahiwagang gamot na ito. Ang enerhiya ng Chenny Tower ay napakadakila. Ginseng fruit lang ito kanina, at ngayon ay body liquid na. Hindi ko alam kung anong mga bihirang kayamanan ang nasa likuran nito. Sa lugar ng subasta, ang masiglang kapaligiran ay nagpataas ng temperatura dito.
Kahit na ang ilang mga malalakas na tao na nasa loob ng kahon at hindi naaakit ng ginseng fruit ay interesado na ngayon. Bilang isang nagsasagawa ng paglilinang, ang pinsala ay isang karaniwang bagay. Kapag ang nakamamatay na pinsala ay hindi gumaling, ito ay magiging panganib sa buhay, ngunit gamit ang body liquid na ito, isang buhay ang maliligtas. Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang ipakilala ang kahalagahan ng body liquid. Sa mataas na plataporma, ang matandang lalaki ay magaan na ngumiti. Sa sandaling ito, sa likuran niya, isang batang babae ang umakyat na may hawak na kahoy na bandeha, na may isang bote ng jade na kasing laki ng kamao. Ang mga mata ng lahat ay nakatitig din sa bote ng jade, sakam at naiinggit, ang mga nagninangas na mata ay parang nakatingin sa isang hubad na kagandahan sa sandaling ito. Sa mataas na plataporma, nagpatuloy ang matandang lalaki, ang bote ng jade na ito ay naglalaman ng body liquid, at naglalaman ito ng 3 patak. Ang panimulang presyo ay 1 bilyong spirit stones. Kung interesado kayo, maaari na kayong mag-bid. Nang masabi iyon, ang mga tinig ng mga pagkot ay halos sabay-sabay na umugam. 1 bilyon. 1 bilyon at kalahati. 2 bilyon. 3 bilyon. Kuwit-kuwit, sa sandaling ito, sa buong subasta, ang kapaligiran ay malapit ng maging baliw, at ang mga pagkot ay sunod-sunod. Sa loob ng wala pang 1 minuto, ang presyo ng body liquid ay tumaas na sa nakakatakot na antas na 3 bilyong spirit stones. Katulad lang ng simula. 4 na bilyon. 5 bilyon. 6 na bilyon. Lumipas ang 1 minuto, at ang presyo ng body liquid ay ganap na nalampasan ang ginseng fruit kanina. Ang mga nakakagulat, nakakabaliw, at nakakapukaw na mga tinig ay nagsupol na sa nagninangas na kapaligiran sa loob, na ginagawang parang maingay na palengke ang lugar na ito, na nagtatakda ng mga bagong record halos bawat segundo, na nagpapahirap kay Yehan, na nasa karamihan, na kahit na magbukas ng bibig ay walang pagkakataon. Bukod pa rito, ang pagtaas sa presyo ng body liquid ay napaka-nakakabaliw. Sa loob ng 1 minuto, ito ay tumaas na sa isang nakakatakot na antas na 6 na bilyon. Kung ito ay tungkol sa spirit stones, si Yehan ay hindi kayang maglabas ng ganoong kayamanan. Simula nang makuha ang mga ugat ng espiritu sa kanyang puso sa mundo ng Taoista, si Yehan ay hindi gaanong nagbigay pansin sa mga spiritual stones, at hindi niya ito kinukolekta. Gamit ang kanyang kasalukuyang mga spiritual stones na nagkakahalaga ng pinakamaraming 1 bilyong spiritual stones, at ang ilang mga spiritual stones na ito ay sapat lamang para sa panimulang presyo ng body liquid. Gayunpaman, bagaman si Yehan ay walang spirit stone, marami siyang magagandang bagay sa kanya, marami sa mga ito ay mas mahalaga kaysa sa body liquid na ito, at ang pagkuha ng alinman sa mga ito ay sapat na upang makuha ang body liquid na ito. Siyempre, si Yehan ay hindi nagbigay ng alok ngayon. Alam niya na habang tumatagal ang oras, mas mataas ang alok, palaging may pipili na umatras. Sa halip na subukang magbigay ng alok ngayon, mas mainam na maghintay hanggang sa huling sandali. Unti-unti, ang presyo ng body liquid ay tumaas na sa isang nakakatakot na 8 bilyon, ngunit sa ganitong presyo, ang ilang mga nagsasagawa na hindi gaanong mayaman ay maaaring magsisi na pumili na sumuko. Gayunpaman, ang mga makakaya pang magpatuloy ngayon ay karaniwang mga makapangyarihan at mamahaling mga makapangyarihang tao na may nakakatakot na lakas. Kabanata 1905. 8.5 bilyon. Sa isang kahon, isang malakas na tao ang walang pakialam na nagsalita. 9 na bilyon. Isa pang tinig ang umalangaw-ngaw ng walang pag-aalinlangan, at ang taong ito ay walang iba kundi si Harry Fentian. 9.1 bilyon. Ang mga natitirang makapangyarihang tao ay hindi na nangangahas na magtaas ng presyo ng labis, at maaari lamang magtipon ng kaunti-unti. 9.3 bilyon. 9.5 bilyon. Sa simula, ang malakas na tao sa kahon ay nagbigay ng kanyang presyo dito. 9.8 bilyon. Si Harry Fentian ay hindi natinag, 9.8 bilyon, iyon ay walang pagkakaiba sa 10 bilyon. Ang 1.5 bilyong makapangyarihang tao ay medyo tahimik din sa sandaling ito. Nang makita ito, ang kapaligiran sa buong lugar ng subasta ay unti-unting tumahimik, at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Harry Fentian. Siyempre, ang halaga ng kabilang partido ay hindi na kailangang sabihin, gamit ang suporta ng Fentian Pavilion, ang halagang ito ng Lingxi ay isang maliit na patak sa dagat. 10 bilyon. Simulan, nang ang kapaligiran ay tila medyo tahimik, si Yehan ay naghihintay na para sa huling pagkakataon upang magsalita. Ang 10 bilyon ay agad na nagulat sa mga tao sa lugar ng subasta. Tao, iyon ay tiyak na hindi dapat maliitin.
Agad, ang mga mata ng mga nasa paligid na orihinal na nakatingin kay Harry Fentian ay nagsimulang tumuon sa posisyon ni Yehan. Sa sandaling ito, kahit na ang mga nagsasagawa sa paligid ni Yehan ay hindi makapaniwalang tumingin sa kanya. Bago ito, si Yehan ay wala. Walang pag-quote na nagpapahirap sa kanila na isipin na ang binatang ito ay makakapagbigay ng ganoong nakakagulat na presyo. Sa sandaling ito, tiningnan din ni Harry Fentian ang posisyon ni Yehan. Ang kabilang partido ay nang-ahas na makipagkumpetensya sa kanya. Hindi ako natatakot na si Feng Da ay magpapakita ng kanyang dila, 10 bilyon, kaya mo bang ilabas iyon? Ang mga mata ni Harry Fentian ay parang apoy, at may isang tingin ng paghamak sa kanyang mga mata na sumabog. Tungkol dito, sa palagay ko ay hindi mo na kailangang isipin pa iyon. Kalmadong sabi ni Yehan, para sa kapakanan ng body liquid, hindi siya basta-basta susuko, kahit na ang kabilang partido ay si Harry Fentian, ang dapat labanan, ay dapat labanan. Ambisyon, 11 bilyon. Si Fentian Wang ay nagpatuloy sa pagbibigay ng kanyang presyo ng walang pakialam na ekspresyon. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang lahat sa paligid niya ay nagulat sa kanilang mga puso. Tila si Harry Fentian ay hindi madaling susuko sa body liquid na ito. 11.1 bilyon. Nagpatuloy si Yehan sa pag-quote. 12 bilyon. 12.1 bilyon. Si Yehan ay palaging 100 milyon lamang na mas mataas kaysa sa presyong ibinigay ni Harry Fentian. Nang makita ito, isang malamig na liwanag ang biglang sumilay sa nagninangas na mga mata ni Fentian Wang at sinabi, 13 bilyon. 13 bilyon. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa nagninangas na mga mata ni Harry Fentian. Ang binatang iyon ay nang-ahas na makipagkumpetensya sa kanya. Bilang Harry Fentian sa listahan ng mga hari sa langit, siya ay sikat sa Southern God Territory. Paano siya basta-basta susuko? Bukod pa rito, ang paksa ay isang binata rin. 13 bilyon, ang presyong ito ay talagang nakakagulat. Kung itataas pa ito, natatakot ako na ito ay lalampas sa halaga ng body spirit liquid. Gayunpaman, si Harry Fentian ay ang magiging tagapagmana ng Fentian Pavilion. Paano niya aalagaan ang ilang spirit stones na ito? Bagaman ang binata na nakipagkumpetensya sa kanya ay hindi alam ang kanyang pinagmulan, hindi niya magagawa na maglabas ng napakaraming spirit stones. Ito ay magiging simple, ngunit natatakot ako na hindi umatras si Harry Fentian at susuko dito. May katuturan iyon. Bilang isang mas bata na henerasyon, si Harry Fentian, na kilala sa Southern God Territory, ay susuko sa isang hindi kilalang tao. May unti-unting mga tinig ng pag-uusap sa paligid, sa mataas na plataporma, ang matandang lalaki ay palaging may ngiti sa kanyang mukha, mas mataas ang pag-quote, mas mabuti ito para sa Chenielo, gaya ng kasabihan, walang sino man ang mag-iisip na mayroon silang mas maraming pera sa kanilang mga bulsa. 13.1 bilyon. Sa sandaling ito, si Yehan ay nagbigay muli ng isang pag-quote nang hindi man lang sumimangot. 13.5 bilyon. Tiningnan ni Harry Fentian ang posisyon ni Yehan, at ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay lalong lumalakas. 13.6 bilyon. Ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago, at nakatingin din siya kay Harry Fentian. Hehe, ang taong ito ay palaging nagpapamahal lamang sa presyo. Nang marinig ito, isang pagnanais na pumatay ang biglang sumilay sa malamig na mga mata ni Fentian Wang, nilalaro mo ba ako? Kabanata 1906. Hindi po, ito ay kompetisyon lamang. Kayo, Fentian Pavilion, ay mayaman at makapangyarihan, at hindi ko kayo mapapantayan. Walang pakialam na sabi ni Yehan. 14 bilyon. Malamig na umungol si Fentian Wang. Sa sandaling ito, alam ng lahat na ang sikat na henyo na ito sa Southern God Territory ay medyo nagalit, na nagdulot ng bahagyang pagtuon ng mga mata ng mga tao sa paligid niya. Kung mayroon kang lakas ng loob, kahit na ang ilang mga Immortal Realm powerhouse dito ay magbibigay ng mukha kay Fentian Wang at hindi nangangahas na labis siyang saktan. 14.1 bilyon. Tinitigan ni Yehan si Harry Fentian, kahit na ang kabilang partido ay nagalit, gayunpaman, mayroon ng hidwaan sa pagitan niya at ng Fentian Pavilion ngayon, at naglabas ang Fentian Pavilion ng warrant of arrest, hindi iniisip ni Yehan na saktan muli ang Fentian Pavilion. Nang makita ito, ang pagnanais na pumatay sa mga mata ni Fentian Wang ay nabalot na parang konkretong kapangyarihan. Para kay Yehan, ang binatang ito na hindi nang ahas na ilagay siya, ito ay nagparamdam sa kanya ng isang marahas na kapangyarihan sa kanyang puso na kailangang ilabas. Napakatahimik sa paligid. Sa oras na ito, halos walang nagsasalita, at wala itong kinalaman sa sarili. 15 bilyon.
Bigla, nang ang kapaligiran ay tila medyo tahimik, isang mahinahong tinig ang biglang nagmula sa isang kahon. Ang tinig na ito ay hindi nagmula sa hari ng pagsusunog ng sarili, ni hindi rin ito nagmula kay Yehan. Matapos marinig ito, halos sabay-sabay, ang mga mata ng lahat ay napunta sa posisyon ng kahon. Sa oras na ito, mayroon pa ring nagbibigay ng alok. Naghintay sila hanggang sa huli, at direktang nagbigay ng 15 bilyon. Presyo? Ang taong iyon? Sino kaya iyon? Tiningnan din ni Yehan at Harry Fentian ang kahon. Ang kabilang partido ay kalmado, na nagulat kay Yehan. Orihinal niyang naisip na siya ang pinakakalmadong tao, ngunit hindi niya naisip na ang mantis ay nahuli ang kanyang hininga. Ang kuliglig, at ang Oriole ay nasa likuran. Hehe, ang body liquid ay napakahalaga sa akin. Hindi ko alam kung ang dalawang maliliit na kaibigan ay maaaring sumuko. Ako, si Liu Qinggai, ay may utang na loob sa dalawang maliliit na kaibigan. Sa oras na ito, nang ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa posisyon ng kahon, isang magaan na tawanan ang dahan-daang lumabas mula roon, at ang mga salitang ito ay natural na ipinarating kina Yehan at Harry Fentian. Gayunpaman, pagkatapos lamang na iulat ng malakas na tao sa kahon ang kanyang sarili, bigla itong nagdulot ng isang malakas na pagkagulat sa buong lugar ng subasta. Ano, Liu Qinggai? Maaari bang si Liu Qinggai na lumuhad sa harap ng Buddha sa loob ng 100 taon, ngunit nabigo na matupad ang kanyang kahilingan, at umalis ng malungkot? Kahit na may pangalawang Liu Qinggai sa mundong ito, hindi siya kasing lakas niya. Narinig ko na si Liu Qinggai ay lumuhad sa harap ng Buddha sa loob ng 100 taon, na humihiling ng tubig ng buhay at pagpapagaling sa mga sugat na iniwan ng banal na hari. Sa kasamaang palad, kahit si Liu Qinggai ay nagdurusa. Ang pagluhod sa loob ng 100 taon, ang Budismo ay hindi pumayag sa kanya. Ang panalangin sa Buddha sa loob ng 100 taon, ngunit nabigo na matupad ang kahilingan, ay naging isang magandang kwento. Gayunpaman, narinig ko na sa sandaling umalis si Liu Qinggai sa Buddha, bigla siyang napagtanto na naabot na niya ang semi-sagradong estado, isang hakbang na lang. Magiging kataas-taasang banal na hari ka. Gayunpaman, si Liu Qinggai ay isang semi-santo na ngayon, ngunit narinig ko na ang mga sugat na iniwan sa kanyang katawan ng banal na hari ay hindi pa gumaling. Ngayon si Liu Qinggai ay marahil ay umaasa sa kanyang sariling makapangyarihang lakas upang sugpuin ang ganitong uri ng dugo. Nasaktan. Hindi ko inaasahan na ang isang makapangyarihang semi-santo na tulad ni Liu Qinggai ay darating sa subastang ito. Kung hindi siya nagsasalita, walang makakaalam na siya ay narito. Gayunpaman, si Liu Qinggai ay nangangailangan ng body liquid na ito ngayon. Natatakot ako na kung ikaw ay determinado, ang body liquid na ito ay maaaring makapagpagaling sa sugat na iniwan ng kanyang banal na hari. Mga paligid, nakakagulat na mga tinig ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Maliwanag, hindi sila mga estranghero sa malakas na tao na nagngangalang Liu Qinggai. Sa sandaling ito, ang tanging hindi nagulat sa paglitaw ni Liu Qinggai ay ang matandang lalaki sa mataas na plataporma. Oo, alam nila kung gaano karaming makapangyarihang tao ang dumating sa subastang ito. Nang marinig ang mga tinig mula sa paligid niya, sumimangot si Yehan. Ang taong nagsalita sa sandaling ito ay isang makapangyarihang semi-sagradong dalubhasa. Ang kanyang mga pagkakataon na makipagkompetensya sa gayong tao para sa body liquid ay napakaliit. Bukod pa rito, marahil ay sasaktan niya ang kabilang partido, at magiging napakahirap para sa kanya na umalis sa Peerless City na ito. Sa oras na ito, matapos malaman ang pagkakakilanlan ng malakas na tao sa kahon, maraming tao ang nagtuon ng kanilang pansin kina Harry Fentian at Yehan. Sa harap ng semi-sagradong si Liu Qinggai, lalaban pa ba sila para sa body liquid? Sa ilalim ng pagtitig ng lahat, si Harry Fentian ay walang pakialam na nagsabi, lumalabas na si Qinggai semi-saint pala. Kung ganoon, ako, si Fen Qingtian, ay hindi lalaban. Gayunpaman, tila may mga matapang na tao na hindi basta-basta susuko. Habang nagsasalita, tiningnan ni Harry Fentian ang posisyon ni Yehan. Mas pipiliin niya ang una sa pagitan ng isang semi-sagradong pabor at body liquid. Hehe, salamat, maliit na kaibigan. Mahinang ngumiti si Bansheng Qinggai. Bagaman hindi siya nagpakita, naramdaman ni Yehan na ang kabilang partido ay nakatingin sa kanyang posisyon sa sandaling ito. Ngayon si Harry Fentian ay umatras na sa kompetisyon para sa body spirit liquid. Si Yehan na lamang ang hindi pa sumusuko. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga mata ay nakatuon kay Yehan. Susuko ba ang kabilang partido? O magpapatuloy sa pagbibigay ng alok?
Ang ekspresyon ni Yehan ay tila medyo tahimik, ang body spirit liquid ay may kaugnayan sa paggaling ng dantian ni Jijiukan, kaya't sumuko siya ng ganito. Si Yehan ay hindi sumuko, ngunit sa harap ng makapangyarihang semi-santu, hayaan si Yehan na pumasok sa isang mahirap na sitwasyon, sumuko o magpatuloy. Maaari bang ang taong ito ay ayaw talagang sumuko? Nang makita ang katahimikan ni Yehan, ang mga tao sa lugar ng subasta ay nagulat. Siya ay ang semi-sage na si Qinggai, isang nakakatakot at makapangyarihang tao na may sikat na reputasyon, at nakikipagkompetensya siya sa kabilang partido para sa body liquid. Natatakot ako na haharapin niya ang panganib na saktan si Qinggai Bansheng. Kung susuko ka, hindi ka masasaktan. Pagkatapos ng lahat, ang isang semi-sagradong pabor ay napakahalaga. Hehe, kung ayaw mong sumuko, maliit na kaibigan, maaari kang magpatuloy sa pagbibigay ng alok. Ako, si Liu Qinggai, ay hindi kailanman mang-aapi sa mahina, lalo na ang isang junior, kaya, maliit na kaibigan, hindi mo kailangang makaramdam ng presyon. Sa kahon, ang mahinahong tinig ni Bansheng Qinggai ay lumabas muli, ayaw niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan at lakas upang pagsamantalahan ang iba, bagaman may kakayahan siyang gawin iyon. Kabanata 1907. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Yehan. Sa ilalim ng pagtitig ng lahat, tiningnan niya ang kahon at sinabi, napakahalaga sa akin ng body liquid, at gayon din sa mga nakatatanda. Ayaw ko talagang sumuko na lamang, ngunit hayaan akong sumuko, mayroon akong kahilingan, hindi ko alam kung maaari bang pumayag ang nakatatanda. Hehe, salamat sa iyong pagsuko, maliit na kaibigan, sabihin mo sa akin, ako, si Liu Qinggai, ay hindi kailanman tatanggi kung kaya kong pangako. Tumawa si Bansheng Qinggai. Sabi ni Yehan, matapos ang subasta, gusto kong makipagkita sa nakatatanda dito. Ito lang ang kahilingan. Tila nagulat si Half-Saint Qinggai. Iyon ang kahilingan. Tumango si Yehan. Si Qinggai Bansheng ay nagsabi ng may ngiti, sige, ipinapangako ko, matapos ang subasta, may magdadala sa iyo upang makita ako. Bahagyang tumango si Yehan, nakatingin sa body liquid sa kahoy na plato sa mataas na plataporma. Ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay hindi nawala, at sa wakas ay nakita ang body liquid na ito, kahit na pansamantala siyang sumuko, ngunit hindi niya ito ay nangangahulugang talagang sumuko siya. Nang makita ito, ang matandang lalaki sa mataas na plataporma ay ngumiti at sinabi, dahil ang dalawang kaibigan ay sumuko, kung gayon ang tatlong patak ng body liquid na ito ay mapapasa kay Qinggai Bansheng. Matapos magsalita ang matandang lalaki, ang babae ay automatikong umalis sa mataas na plataporma, ngunit ang mga mata ng lahat ay nakatuon pa rin dito. Sa dalawang nakaraang subasta, maging ang ginseng fruit o body liquid, ay bihira sa mundo. Ano ang magiging mga item sa subasta? Sa ilalim ng pagtitig ng lahat, sa sandaling ito, ang matandang lalaki ay bahagyang ngumiti at sinabi, alam dapat ng lahat na ang bawat subasta sa lungsod ng Wushuang ay may tatlong item na bihira sa mundo. Ang ginseng fruit at body liquid sa harap ay napakamahalaga, at ang finale ay hindi rin bibigwin ng lahat. Nang marinig ito, isang nagninangas na tingin ang sumilay sa mga mata ng matandang lalaki sa mataas na plataporma sa paligid niya. Gayunpaman, ang subasta ng finale ay hindi isang transaksyon gamit ang Spirit Stones, dahil ang halaga nito ay higit pa sa Spirit Stones, kaya maaari lamang itong ipagpalat sa mga bagay. Kung may makakapagbigay ng mga bagay na may parehong halaga ay maaaring gamitin para sa palitan. Mahinang ngumiti ang matandang lalaki. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga mata ng lahat ay kumislap dahil sa pagkamausisa, ano nga ba ito? Napakahalaga nito. Agad, sa ilalim ng pagtitig ng lahat, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likuran ng mataas na plataporma. Ang aura ng matandang lalaki ay malakas. May hawak siyang kahoy na plato na natatakpan ng isang layer ng pulang gasa. Gayunpaman, sa sandaling ang matandang lalaki ay umakyat sa mataas na plataporma, ang lahat ng tao sa lugar ng subasta ay nakaramdam ng isang lubhang nakakatakot na aura na kumakalat mula sa kahoy na plato. Ang Immortal Realm ay hindi isang banal na hari, ngunit ito ang hininga ng banal na emperador. Maaari bang ang finale ay may kaugnayan sa isang malakas na tao? Tunay nga ang hininga ng banal na emperador. Ang finale na ito ay tiyak na isang bagay na may kaugnayan sa banal na emperador. Sa sandaling ito, ang mga kortina ng lahat ng mga kahon ay binuksan, at ang lahat ng mga malalakas na tao sa mga kahon ay nagulat sa hiningang ito. Ang emperador ng langit, iyon ay isang mailap at napakahirap makamit ang kataas-taasang kaharian, ang bilang ay maaaring mabilang,
at sa ilalim ng Emperador ng Langit, ang banal na Emperador ang kaharian na halos lahat ng malalakas na tao ay pinapangarap. Hindi, ito ang balangkas ng banal na Emperador. Taglay nito ang hininga ng banal na Emperador. Kung kaya mo itong taglayin at maunawaan ang kapangyarihang taglay nito, maaari mong atakihin ang kaharian ng banal na Emperador sa hinaharap. Sa oras na ito, ang tinig ng Semi-Santo Chinggay gamit ang isang mabigat na pagbubukas, isiniwalat niya ang pinagmulan ng finale na ito sa isang salita. Nang marinig ito, ang lahat sa kahon ay nagulat, ang balangkas ng banal na Emperador ay isang nakakatakot na bagay. Tunay nga bang mga buto ng banal na Emperador? Natatandaan ko na ang huling subasta sa lungsod ng Uswang ay binuksan, at ang mga buto ng banal na hari ay lumitaw, na umakit sa maraming malalakas na tao na agawin ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay talagang mas malakas kaysa sa banal na hari. Mga balangkas ng banal na Emperador. Sa nakapaligid na hangin, ang mga alon ng nakakagulat na hininga ay sunod-sunod na kumalat. Ang hindi mapigil ang nakakagulat na hininga ay malinaw na nadama ng lahat sa labas ng lugar ng subasta. Haha, tama ang sinabi ni Half Saint Chinggay, ang bagay na ito ay ang balangkas ng Sage Emperor. Sa oras na ito, nang ang lahat ay nagtataya pa at nagulat, ang matandang lalaki sa mataas na plataporma ay nagsalita na, at ang kanyang mga salita ay nagpatunay sa hula ni Half Sacred Greenleaf. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa bulwagan ng subasta ay halos nababaliw, at ang hubad na kasakiman ay lumitaw sa mga mata ng lahat, na parang hindi nila mapigil ang agawin ito sa sandaling ito. Ang balangkas ng banal na Emperador, ano ang ibig sabihin nito? Hindi na kailangang sabihin pa. Sa oras na ito, halos lahat ng mga makapangyarihang tao ay tumayo at tumitig sa mataas na plataporma, kahit na ang makapangyarihang tao tulad ni Chinggay Bansheng ay walang pagbubukod. Ang kanyang mga mata ay napakamabigat. Ilang bagay ang maaaring magpabago-bago ng kanyang kalooban. Maisip na sa sandaling lumitaw ang balita ng balangkas ng Sage Emperor sa subasta sa lungsod ng Uswang, kung ikakalat ito bago ang subasta, ang lahat ng mga nangungunang kapangyarihan sa rehiyon ng Tianshu ay darating sa lungsod ng Uswang isa-isa. Ang balangkas ng banal na Emperador, ang subastang ito ng lungsod ng Uswang ay hindi talaga nasayang. Ang mga mata ni Hari Fentian ay parang apoy, at mayroong isang malakas na pagnanais sa kanyang mga mata na mailabas. Orihinal na, iniwan niya ang Fentian Pavilion upang putulin ang braso ni Fen Jijan. Ang binata ay pumunta upang hanapin ang kabilang partido at pinatay siya, ngunit hindi niya inaasahan na makatagpo ang subasta ng lungsod ng Uswang dito. Ang balangkas ng banal na Emperador ay isang bihirang bagay na handang ibenta ng Cheney Tower. Ang ekspresyon ni Yehan ay nagulat. Ang kahalagahan ng bagay na ito ay ganap na sinupil ang dating dalawang ginseng fruit at body liquid, kahit na ang sino man ang mga puwersa ay matutokso nito. Kabanata 1908. Gayunpaman, kapalit ng mga bagay, kung gusto mong makuha ang mga buto ng banal na Emperador, natatakot ako na kailangan mong magbayad ng isang malaking halaga. Pagkatapos ng lahat, ang mga buto ng banal na Emperador ay napakahalaga. Upang maging prangka, kung ang isang banal na hari ay makakakuha ng mga buto ng banal na Emperador, matapos maunawaan ang kapangyarihang taglay ng banal na Emperador sa loob, magkakaroon ng malaking pagkakataon na maging isang banal na Emperador at mamuno sa mundo. Ang paglitaw ng balangkas ng banal na Emperador ay nagulat sa mundo. Sa sandaling ito, sa lugar ng subasta, halos lahat ay nagpapakita ng kabaliwan, at mayroong isang malakas na pagnanais sa mga hubad na mata na iyon. Ang balangkas ng banal na Emperador, ang balangkas ng banal na Emperador sa mga pangyayari, halos walang sino man ang hindi matutokso. Sa lugar ng subasta, ang mga malalakas na tao na nakaupo sa mga pribadong silid ay binuksan na ang mga kortina, at lahat sila ay nakalantad. Sa paglitaw ng balangkas ng banal na Emperador, walang sino man ang makakaupo ng tahimik dito. Sa sandaling ito, kahit si Yehan ay tumitig sa mataas na plataporma na may malakas na nagninangas na tingin sa kanyang mga mata. Ako si Montenegro, at handa akong ipagpalit ang mga buto ng Emperador gamit ang mga imperial na armas. Sa oras na ito, sa ilalim ng pagkalat ng nagninangas na hininga, may isang sa wakas ay hindi mapigil ang magsalita muna. Ang malakas na tao na nagngangalang Heishan ay isang immortal, makapangyarihan at malakas, at ang kanyang buong katawan ay nagbibigay sa mga tao ng isang uri puno ng kapangyarihan upang pasabugan ang mundo. Gusto kong ipagpalit ang mga sandata sa antas ng Emperador para sa mga buto ng banal na Emperador, Heishan, sa palagay ko mas mainam na huminto ka sa lalong madaling panahon, at ako, Mingshan Ghost Saber Susheng, ay magpapalit ng mga kalahating banal na armas.
Matapos magsalita si Hishan, si Mingshan Ghost Saber Susheng ay nagsalita rin pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig, at ang kabilang partido ay direktang isang nakakatakot na kalahating banal na artifact. Nang marinig ito, isang makapal na pagkagulat ang sumilay sa nagninangas na mga mata sa paligid, at ang nagninangas na aura sa mga mata ay dahan-daang kumalat. Bagaman ang balangkas ng banal na emperador ay napakahalaga, kung gusto mong makuha ito, wala kang kaukulang kahalagahan. Huwag mong isiping makuha ang mga bagay na gusto mong ipagpalit. Sa sandaling ito, kahit na ang mga kalahating banal na artifact ay lumabas na. Ang ganitong uri ng bagay, maliban sa mga nangungunang makapangyarihang tao dito, halos walang sino man ang magkakaroon ng gayong nakakatakot na armas. Gayunpaman, kung gusto mong makuha ang balangkas ng banal na emperador, ang isang kalahating banal na armas ay malayo sa sapat upang maging kwalipikado. Isang kalahating banal na artifact lang. Ako, si Fenching Tian, ay nais na ipagpalit ito gamit ang isang banal na artifact. Sa sandaling ito, kahit si Hari Fentian ay nagsalita. Bilang magiging tagapagmana ng Fentian Pavilion, mayroon pa siyang nakakatakot na mga banal na artifact. Ang ganitong uri ng palitan, maliban sa mga nangungunang makapangyarihang tao, ang ibang mga tao ay hindi makikialam, maaari lamang nilang titigan ang mga master na nagulat ng mga nakakatakot na armas gamit ang mga nakakagulat na mata. Nang makita ito, isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Ang mga buto ng banal na emperador ay napakahalaga na ang mga taong ito ay hindi mapigil ang magulat ng isang nakakatakot na armas pagkatapos ng isa pa. Bagaman ang mga magagandang bagay sa katawan ni Yehan medyo marami, kahit na ito ay upang makipagkompetensya para sa balangkas ng banal na emperador, ito ay napakamaasahan. Gayunpaman, matapos ang ilang mga pakikibaka, si Yehan ay pumili pa ring sumuko. Bagaman sinasabing ang mga buto ng banal na emperador ay napakahalaga, upang maging matapat, ang mga buto ng banal na emperador ay walang tulong kay Yehan. Ang Ice Soul Crystal, Nine Revelations Ancient Tree, Heavenly Steel of Creation, at iba pa ay may malaking tulong kay Yehan. Kung ang mga bagay na ito ay ipinagpalit para sa mga buto ng banal na emperador, para kay Yehan, ang pakinabang ay mas malaki kaysa sa pagkawala. Matapos lumitaw ang pag-iisip sa kanyang isipan, si Yehan ay pumili na sumuko, at kalmadong tiningnan ang mga malalakas na tao sa paligid niya na nagbigay ng presyo. Siyempre, mas mahalaga, naunawaan ni Yehan na kahit na makuha niya ang balangkas ng banal na emperador, maaaring hindi niya ito makuha. Siya ay masasaktan ng iba, maraming malalakas na tao dito, kung siya ay tututukan ng alinman sa kanila, mamamatay si Yehan, at kapag pinatay ng kabilang partido at inagaw ang kayamanan, natatakot ako na hindi na makakalabas si Yehan sa lungsod ng Wushuang. Sa ngayon, ang mga tanging may kwalipikasyon at lakas na taglayin ang mga buto ng banal na emperador ay ang mga malalakas na tao dito. Siyempre, kahit na makuha ng mga malalakas na taong ito ang mga buto ng banal na emperador, kailangan nilang maging maingat. Hehe, ang balangkas ng banal na emperador, ang gayong kayamanan ay talagang nakakaakit. Ako, si Liu Qinggai, ay nais na ipagpalit ang banal na baluti. Walang kabuluhan, si Half-Saint Qinggai ay ngumiti rin. Isang malakas na tao sa kanyang antas, ang balangkas ng Sage Emperor ay mas nakakaakit sa kanya. Sa sandaling maabot niya ang Sage King, ang susunod na hakbang ay ang Sage Emperor. Marahil ang pagkuha ng balangkas ng Sage Emperor ay magpapahintulot sa kanya na umabot sa pinakamataas na antas ng Sage Emperor. Gayunpaman, ang mga bagay na inilabas ng Greenleaf Half-Saint ay talagang nagulat sa mga tao sa lugar ng subasta. Banal na baluti, bagaman ang mga kayamanan na ito ay kabilang din sa kategorya ng mga banal na armas, ang mga ito ay mas mahalaga kaysa sa mga banal na espada, banal na kutsilyo, at banal na sibat. Ang mga ito ay mga hanay ng banal na baluti, na parang banal na baluti ni Yehan, na mas mahalaga kaysa sa mga armas ng hari sa langit. Tulad ng kahalagahan, sa sandaling maprotektahan ng ganitong uri ng banal na baluti, kahit na ang banal na hari ay nahaharap sa nakakatakot na suntok ng banal na emperador, hindi niya siya mapapatay. Banal na baluti, kahit na ang gayong nakakatakot na armas ay lumitaw na. Gaya ng inaasahan kay Qinggai Semi-Saint, dito, natatakot ako na siya lamang ang makakapagmay-ari ng banal na baluti. Ang lahat sa lugar ng subasta ay nagulat. Sa sandaling ito, nahaharap sa banal na baluti na sumabog ni Qinggai Bansheng, maraming eksperto sa lugar ng subasta ang sumimangot. Street, kumpara sa pagbaba, ang pag-asa ay napakaliit. Banal na baluti, ito ay talagang nakakatakot, ngunit Qinggai Bansheng, ako, si Fenching Tian, ay hindi susuko sa pagkakataong ito. Sa oras na ito,
ang mapagmataas na tinig ni Fen Tianwang ay dumating, at sinulyapan niya si Qinghai Bansheng kahit na ang kabilang partido ay kumuha siya ng banal na baluti, hindi siya nag-aalala. Nang marinig ito, si Bansheng Qinghai ay ngumiti at nagsabi, "Kanina, ang aking maliit na kaibigan ay sumuko ng minsan, at ako, si Liu Qinghai, ay itatago ito sa aking puso. Sa pagkakataong ito, maaari tayong umasa sa ating mga kakayahan. Kahit na matalo tayo, ako, si Liu Qinghai, ay hindi magsisisi." Sige, gaya ng inaasahan kay Qinghai Semi-Sage, ang kabutihang loob na ito ay karapat-dapat hanggan. Tumingin si Fen Tianwang sa matandang lalaki sa mataas na plataporma, at isang alon ng kapangyarihan ang ipinadala mula sa kanya, kumalat hanggang sa mataas na plataporma. Ang alon ng kapangyarihan na ito ay nagbabago, kung hindi mo ito maramdaman ng mabuti, hindi mo ito mahahanap. Agad, ang matandang lalaki sa mataas na plataporma ay magaan na ngumiti at nagsabi, "Siyempre, mapagkakatiwalaan ko ang reputasyon ng Fentian Pavilion, Chenielo, kung walang makakapagbigay ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa Fentian Pavilion, kung gayon ang banal na emperador ang mga buto ay pag-aari ng Fentian Pavilion." Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid ay nagulat. Kanina, si Harry Fentian ay dapat na gumawa ng isang uri ng pakikitungo sa Chenielo ng pribado, ngunit pinili ni Harry Fentian na itago ang ganitong uri ng pakikitungo at hindi ito inilahad sa publiko. Siya at si Chenielo lamang ang nakakaalam. Nang makita ito, ang mga malalakas na tao sa paligid ay bahagyang sumimangot, at ang kanilang mga kaluluwa ay nagpadala ng mga tinig. Bagaman hindi ito isang matalinong paraan, wala sa mga taong naruroon ang nakakaalam kung ano ang sinabi ni Harry Fentian sa mga malalakas na tao sa Chenielo. May isang buntong hininga mula sa bibig ni Qinghai Bansheng, alam niya na ang piraso ng balangkas ng emperador ay marahil ay mapapalampas sa kanya, dahil ang malakas na tao sa Chenielo ay naaakit, kung gayon ang dinala ni Harry Fentian ay tiyak na hindi isang simpleng bagay. Siyempre, ang Greenleaf Half-Saint ay hindi basta-basta susuko. Kabanata 1909. Bilang karagdagan sa banal na baluti, nais kong magdagdag ng isa pang banal na armas. Hindi ko alam kung ang dalawang ito ay maihahambing sa mga maliliit na kaibigan ng Burning Heaven Pavilion. Tiningnan ni Half-Sage Qinghai ang malakas na tao sa mataas na plataporma at nagtanong. Nang marinig ito, ang malakas na tao sa Chenielo ay umiling at sinabi, "Half-Holy Qinghai, patawarin mo ako, kahit na magdagdag ka ng isa pang banal na artifact, hindi ito maihahambing sa bagay na ginamit ni Harry Fentian para sa kalakalan." Ang mga salitang ito ay muling nagulat sa mga tao sa paligid niya, ano nga ba ang inalok ni Harry Fentian kapalit? Kahit na ang tatlong banal na artifact ay hindi maihahambing. Si Qinghai Bansheng ay bumantong hininga muli, tiningnan si Harry Fentian at sinabi ng may ngiti, "Maliit na kaibigan, binabati kita, ang buto ng banal na emperador na ito ay pag-aari muna." Nang sabihin ito ni Half-Saint Qinghai, nangangahulugan ito na siya ay umatras na at hindi na nakikipaglaban para sa mga buto ng banal na emperador. Siyempre, kahit na si Half-Saint Qinghai ay hindi makikipagkompetensya para sa mga buto ng banal na emperador dito, at natatakot ako na walang ibang makakaya. Ang tatlong sagradong artifact ay hindi maihahambing, at mayroon ding banal na baluti, isang bagay na kinuha ni Harry Fentian, na ang halaga ay hindi matukoy, ngunit ang mga tagalabas ay walang paraan upang malaman kung ano ang ipinangako niya kay Chenielo. Si Yehan ay nagulat din sa kanyang puso. Ang Harry Fentian na iyon ay tunay ng young master ng Fentian Pavilion, at sa likuran niya ay isang higanti tulad ng Fentian Pavilion. Ang mga bagay na taglay niya ay hindi maisip, at kahit na ang makapangyarihang Qinghai Bansheng ay handang sumuko lamang. Half-Holy Greenleaf, tinanggap ko na. Tiningnan ng Fentian Dynasty ang posisyon ni Qinghai Semi-Sagrado, ang kanyang mga mata ay kalmado, kahit na ang kabilang partido ay isang semi-sagradong makapangyarihang tao, siya ay magalang lamang at hindi gaanong ibinaba ang kanyang katayuan, dahil ang gayong malakas na tao ay nasa harap niya. Ang korte ay hindi walang. Nang makita ito, ang matandang lalaki sa mataas na plataporma ay nagsabi ng may ngiti, dahil walang naglabas ng isang bagay na mas mataas kaysa kay Harry Fentian, kung gayon ang finale, ang balangkas ng banal na emperador, ay mapapasa kay Harry Fentian. Nang masabi iyon, walang tunog sa bulwagan ng subasta, at ang lahat ng mga mata ay tumingin kay Harry Fentian ng may pagkainggit at paninibugho. Siyempre, mayroon ding mga taong may sakam na puso, ngunit kung gusto mong gumawa ng isang lihim na pagkilos laban kay Harry Fentian, natatakot ako dito ilang tao ang may ganitong lakas ng loob, kung si Harry Fentian ay papatayin, sa ilalim ng galit ng Fentian Pavilion, ang siyam na angkan ay maaaring masangkot lahat. Siyempre, ang inggit.
Paninibugho at puot, ang mga taong ito ay maaari lamang itong itago sa kanilang mga puso. Walang paraan, si Harry Fentian ay nasa likuran ng Fentian Pavilion na may malakas na background, walang sino man ang makakapantay sa kanya dito. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki sa mataas na plataporma ay nagsabi muli, lahat, ang subastang ito ay tapos na, at ang susunod na subasta ay magsisimula na. Ipapaalam namin sa publiko na walang mga depektong produkto sa subasta sa lungsod ng Wuswang. Sa pagkakataong ito, maraming salamat sa inyong suporta. Sumali sa amin. Tungkol sa mga salita ng matandang lalaki, walang nagduda na ang mga subasta sa lungsod ng Wuswang ay palaging gumagawa lamang ng mga dekalidad na kalakal, at ang bawat isa ay maaaring tawaging isang bihirang kayamanan. Agad, ang mga tao sa lugar ng subasta ay unti-unting nagsipagsabog. Ang subasta ay tapos na ngayon. Kung gusto mong sumali muli sa susunod na pagkakataon, maaaring kailangan mong maghintay ng 1 taon o kahit 2 taon. Pagkatapos ng lahat, ang gayong mahalagang bagay, si Chenny Lo ay nangangailangan din ng oras upang mangolekta. Sa oras na ito, si Yehan ay biglang nakaramdam ng isang malamig na titig na bumabagsak sa kanya. Nang tumingin siya, nakita niya na ang apoy na titig ni Harry Fentian ay malamig na tumititig kay Yehan, at may pagnanais na pumatay na namumulaklak sa kanyang mga mata. Tungkol dito, si Yehan ay kalmado at umalis. Kagiliw-giliw na tao, kung hindi dahil sa pag-escort ng mga buto ng banal na emperador pabalik sa Fentian Pavilion ngayon, gusto ko talagang makipagkita sa iyo sandali upang makita kung anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para sa pagmamalaki. Isang malamig at malupit na tingin ang sumilay sa mga mata ni Fentian King. Ang kamangmanganihan sa proseso ng pakikipagkompetensya sa kanya para sa body liquid ay nagalit na kay Fentian Wang, isang abnormal na henyo sa listahan ng mga hari sa langit. Young Master, pakisundan mo ako. Sa oras na ito, isang magandang babae ang lumapit kay Yehan, at gumawa ng kilos ng paanyaya kay Yehan. Si Yehan ay hindi gaanong nagsalita, at sumunod sa babae. Ngayon na tapos na ang subasta, siya panahon na upang makipagkita sa Greenleaf Semi-Saint, hindi susuko si Yehan sa body liquid ng ganoon kadali. Hindi nagtagal, si Yehan ay nakarating na sa likuran ng subasta. Ito ay isang malaking manor na mukhang sinauna at mahiwaga. Siyempre, ang Chenny Tower mismo ay ganito. Sila ay makapangyarihan at mahiwaga na parang sila ay makapangyarihan sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pamumuno ng babae, si Yehan ay sumunod sa isang hardin. Dito, may mga rockery at umaagos na tubig at ang mabangong bulaklak ay umaapaw. Kahit na ang hangin ay puno ng isang mahinang bango ng mga bulaklak. Ang kapaligiran dito ay tahimik na parang ang ingay sa labas, sila ay lahat ay nahiwalay sa mundo dito. Pagdating dito, natuklasan ni Yehan na sa hardin, may 2 tao na nakaupo sa harap ng isang batong plataporma, na gumagawa ng mainit na tsaa sa batong plataporma, at 2 kalalakihan sa kalagitnaan ng gulang na umiinom ng tsaa, nakangiti. Sa sandaling ito, ang pagdating ni Yehan ay nagdulot din sa mga mata ng 2 kalalakihan sa kalagitnaan ng gulang na tumingin sa kanya, at ang isa sa kanila ay si Greenleaf Half-Saint, tungkol naman sa isa pa, hindi siya kilala ni Yehan. Si Qinggai Bansheng ay may mahinahong mukha, nakasuot ng puting damit, at nagpapalabas ng isang disenteng aura sa kanyang buong katawan, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa mundo, at ang mukha ng ibang tao ay medyo gwapo, na may ngiti sa kanyang mukha sa lahat ng oras kulay. Si Yehan ay kalmado, at naglakad pasulong, ang babaeng nagdala sa kanya rito ay umalis na. Junior, nakilala ko na ang 2 nakatatanda. Yumukod si Yehan sa kanilang 2. Nang marinig ito, si Greenleaf Half-Sage ay nagsabi ng may ngiti, maliit na kaibigan, dahil nagkita na tayo, sa palagay ko mas mainam na maging tapat tayo, ang iyong kasuotan ay hindi may tatago sa mga mata nating 2. Nang marinig ito, si Yehan ay nagpakita ng isang ngiti sa sulok ng kanyang bibig, at sinabi, syempre, hindi naisip ng Junior na itago ito sa 2 nakatatanda. Gamit ang paningin ng 2 nakatatanda, mahirap para sa akin na makapasok sa eleganteng bulwagan gamit ang aking maliit na kaalaman. Kabanata 1910. Pagkatapos ng lahat, si Yehan ay nagtanggal na ng maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha, na nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Nang makita ito, si Qinggai Bansheng ay hindi nagulat. Gamit ang kanyang paningin, natural niyang nakita na binago ni Yehan ang kanyang mukha. Gayunpaman, ang ibang kalalakihan sa kalagitnaan ng gulang ay tila medyo nagulat sa sandaling ito. Maliwanag, hindi niya inaasahan na tatayo sa harap niya. Ang binata sa harap niya ay si Yehan pala. Hehe, lumalabas na si Xiaoyue pala, kaya naman siya ay nang ahas na makipaglaban kay Harry Fentian.
Tiningnan ni kalalakihan sa kalagitnaan ng gulang si Yehan at sinabi ng may mahinang ngiti. Oh, tila alam ng may-ari ng Hualuo ang maliit na kaibigang ito. Si Bansheng Qinggai ay medyo nagulat. Ang kabataan na nakatayo sa harap nila sa sandaling ito ay hindi simple. Hehe, si Ye Xiaoyu ay nagmula sa Yao Guangyo at natuto ng Taoismo mula sa pamilyang Qin. Kayo ay mga matatandang kaibigan din. Mahigit kalahating taon na ang nakakaraan, ang aking pagtatasa sa kanya ng Chenielo ay nasa nangungunang 5 sa listahan ng mga hari sa langit. Panunood kay Yehan na nagpatuloy sa pagtawa. Nang marinig ito, si Qinggai Bansheng ay bahagyang nagulat na ang Chenielo ay may gayong mataas na pagtatasa sa binata sa harap niya, at ang pagtatasa na ito ay mahigit kalahating taon na ang nakakaraan. Siyempre, ang higit na nagulat sa kanya ay ang si Yehan ay isang alagad pala ni Qin Wu daw. Hehe. Maliit na kaibigan, tila tayo ay tadhana, ikaw pala ang alagad ng matandang lalaking iyon na si Qin Wu daw. Si Half Saint Qinggai ay bahagyang ngumiti at sinabi, dahil ikaw ay isang alagad ng mga sinauna, ang pagkikita natin ngayon ay tadhana rin, Qin Wu daw, kumusta na ang matandang lalaki? Sabi ni Yehan, salamat sa pag-aalala ng nakatatanda, ang guro ng pamilya ay bumalik na ngayon sa pamilyang Qin. Pagbabalik. Si Qinggai Bansheng ay medyo nagulat, at sinabi, mabuti na ang pagbabalik, pagtakas, ngunit hindi nito malulutas ang anumang bagay. Tila 500 taon na ang lumipas, at naisip na niya ito. Sa daan, ang dahilan kung bakit mo gustong makita ako ay dahil sa body liquid. Tiningnan ni Half-Sage Qinggai si Yehan at nagtanong. Tumango si Yehan at sinabi, ang nakababatang henerasyon ay talagang naparito para sa body liquid, dahil ang body liquid ay napakahalaga sa nakababata. Siyempre, alam ko na ang body liquid ay mahalaga rin sa nakatatanda, ngunit nais kong makipagkasundo sa nakatatanda, hindi dapat magdulot ng anumang pagkawala sa mga nakatatanda. Ano ang pakikitungo o hindi? Dahil ikaw ay alagad ng matandang lalaking iyon na si Qin Wu daw, kahit na bilang isang regalo sa pagkikita, bibigyan kita ng isang patak ng body liquid. Si Qinggai Bansheng ay umiling ng may ngiti, at sinabi, ang pagkuha mo ng pag-aproba ni Qin Wu daw ay nagpapatunay na mayroon kang pambihirang kakayahan, umaasa ako na ang Reg Along ito mula sa akin ay hindi magpapamaliit sa iyo. Nang marinig ito, si Yehan ay medyo nagulat, at binigyan siya ng isang patak ng body liquid. Ang kabutihang loob ni Qinggai Semi-Sagrado ay nagparamdam sa kanya ng higit na paggalang sa kabilang partido sa kanyang puso. Hehe, Xiaoyu Ye? Dahil nandito ka na, maupo na tayo at mag-usap. Narinig ko na ang iyong pangalan noon. Si Hualuo na may-ari ay bahagyang ngumiti at nagbuhos kay Yehan ng isang tasa ng tsaa. Yehan? Ang impormasyong nakolekta ng Chenielo ay nasa Heroes of the World Pavilion sa Chenielo na inuri bilang confidential at ang ilang mga mataas na opisyal lamang ang makakakita nito. Bagaman ang may-ari ng Hualuo ay medyo nakakaalam, hindi siya masyadong malinaw. Alam niya lamang na sa mga henyo sa mundo na nakolekta ng Chenielo, ang impormasyon ni Yehan ay napaka-misteryoso. Para sa impormasyon sa kanyang antas, ilang tao sa mundo ang makakaunawa dito. Maihahambing. Salamat, sir. Umupo si Yehan sa harap ng batong mesa, tiningnan si Half-Sage Qinggai at sinabi, nakatatanda, ang mga pabor ay mga pabor, kaya natural na hindi ako makikinabang sa mga nakatatanda. Kung tama ang aking hula, ang mga nakatatanda ay dapat gamitin ang body liquid upang pagalingin ang sugat. Ang puntong ito, si Yehan ay nakakaalam ng isang bagay o dalawa sa panahon ng subasta. Si Qinggai Bansheng ay lumuhad sa harap ng Buddha sa loob ng 100 taon, upang humingi ng tubig ng buhay at pagalingin ang mga sugat na iniwan ng banal na hari sa kanya, ngunit hindi siya nagtagumpay. Nang malaman niya ito, si Yehan ay mayroon ng ideya na gamitin ang kapangyarihan ng buhay upang pagalingin ang sugat ni Qinggai Semi-Saint kapalit ng body liquid. Totoo iyon. Tumango si Qinggai Bansheng at sinabi, nasugatan ako ng isang banal na hari noon, at hindi pa ako gumaling. Ngayon na mayroon na akong body liquid na ito, ang mga nakatagong sakit sa aking katawan ay sa wakas ay maalis na. Kung mayroon akong mas mahusay na paraan upang pagalingin ang sugat ng nakatatanda, maaari bang ilipat ng nakatatanda ang body liquid sa akin? Tanong ni Yehan. Nang marinig iyon, sina Qinggai Bansheng at Hualuo Luzo ay parehong tumingin kay Yehan ng may kaunting pagkagulat. Ang mga sugat sa katawan ni Qinggai Bansheng ay iniwan ng banal na hari, maliban na lamang kung ito ay isang malakas na tao tulad ng banal na hari o banal na emperador na kumilos, o ito ay isang gamot, kung hindi, ang sugat ni Qinggai Bansheng ay hindi kailanman gagaling. Si Yehan,
Isang maliit na dakilang tao na nasa tuktok ng huling yugto, anong kakayahan ang mayroon siya upang pagalingin ang gayong kakila-kilabot na sugat? Gayunpaman, si Yehan ay isang tagasunod ni Qin Wu Dao, bagaman si Half-Sage Qinggai ay may ilang pagdududa, hindi niya hinamak si Yehan, nagtanong siya ng may pag-aalinlangan, maliit na kaibigan, seryoso ka ba? Siyempre, sabi ni Yehan, bagaman ang sugat na iniwan ng banal na hari ay mahirap harapin, hanggat bibigyan mo ako ng kaunting oras, dapat walang problema. Hehe, sige. Kung kaya mo itong gawin, bibigyan kita ng lahat ng 3 patak ng body spiritual liquid. Si Half-Sage Qinggai ay bahagyang ngumiti. Bagaman mayroon pa rin siyang ilang pagdududa sa kanyang puso, kahit na hindi ito magamot ni Yehan, bibigyan din niya si Yehan ng isang patak ng body liquid, sina Qinggai Bansheng at Qin Wu Dao, na itinuturing na mga matalik na kaibigan sa Tianshu region noon. Sa makatuwid, para sa mga alagad ni Qin Wu Dao, si Qinggai Half-Sage ay tiyak na hindi magiging kuripot. Nang makita ito, ang may-ari ng Hualuo ay medyo mausisa. Gamit ang napakalaking impormasyon ng Chenny Tower, kilala niya si Yehan. Ngayon na si Yehan ay sigurado sa pagpapagaling ng sugat na iniwan ng banal na hari, ito ay nagparamdam sa kanya na si Yehan marahil ay may isang sikreto sa kanya na hindi alam kahit ng Chenny Lo. Nakatatanda, pakitingnan, ano ito? Bigla, mula sa mga dulo ng daliri ni Yehan, isang malawak na aura ng buhay ang namulaklak, at ang pagbabago ng aura ng buhay na iyon ay tila ang pinakadalisay at pinakamatandang kapangyarihan sa mundo. Ito ay hindi pa marumi, at nagbibigay ito sa mga tao ng pakiramdam na na-refresh pagkatapos uminom. Ito ay, ang kapangyarihan ng buhay. Simulan, ang mga mata ng may-ari ng Hualuo ay sumabog na may maliwanag na liwanag. Bilang may-ari ng Chenny Building sa lungsod ng Wushuang, siya ay mayaman din sa kaalaman. Sa sandaling ilabas ni Yehan ang kapangyarihan mula sa kanyang mga dulo ng daliri, agad siyang nakakaalam kung anong uri ng kapangyarihan ito.